Magandang gabi po sa ating lahat. Ating pong basahin ang aklat ng mga awit, kabanatang 145, talatang 1 hanggang 3, na ganito po ang sinasabi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking iahayag, aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pagpapasalamat pagpakailanman. Dakila si Yahweh at karapat-dapat siya ang purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap unawain. Tayo po'y sandaling manalangin. Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, kami po'y patuloy na nagpupuro sa iyo, Panginoon. Tinataas po namin ang iyong dakilang pangalan sa gabi nito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na nagkasama-sama muli kami sa aming pananambahan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mo kaming iniingatan at ginagabayan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy ng kagalingan ng aming mga karamdaman. Panginoon, sa gabing ito aming nilalapit sa iyo, Panginoon, ang bawat anak mo na may bahagi sa pananambahang ito. Patuloy po na inyong patnubayan at puspusin ang inyong banal na espiritu. Ang kanyang ang kanilang mga buhay, Panginoon, maging ang taong inyong gagamitin sa gabing ito ay upang magpahayag ng inyong banal na salita, naway maging pagpapala po sa bawat isa sa amin. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kauisan ng aming pananambahan at ang banal mong espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na pumatnubay sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat ng ito'y aming dalangin, pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa walang sawa niya pong pagbigay ng guidance sa akin. Lalo na po sa pagpasok ko po, sa pag-iingat niya po sa akin papuntang school at pauwi po. Sa ministry po na aking mga sinasalihan sa mas pinapa-improve niya po ang aking mga talent para lang po papurihan po siya sa aking mga ginagawa. Sa family naman po, marami salamat din po sa guidance ng ating Panginoon dahil wala mo naman po nagkakasakit sa aming mga pamilya. Kailangan po samahan mo ako sa paglakad. Kung wala ka, ako'y malilinsat. Ituro ang di makitang landas sa piling mo at pagko'y patatag. Kamay ko'y hawakan, ipadamang ako'y ilagay sa magalak na takbo ng buhay. Ay mahirap
Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa pagpala pong muli na makabigay sa inyo ng mensahe ng banal na salita ng Diyos ngayong gabi sa ating pananambahan. Kumusta na po kayo? Nawa po ay ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan, naligtas sa anumang sakuna. Ganyan po sa mga nakaraang bagyo, nakadalawang bagyo po tayo. Mabuti lang po at ang ating pong Metro Manila ay hindi po masyadong nadaanan ng bagyo. And isang po natin si panalangin yung ating mga kapatid sa parting norte. Siya po ay talagang tinamaan ng bagyo. Ngayong gabi po, ang ating pong pag-aaralan ay matagpon po natin sa Aklat ni Santiago, Kabanata 1, Talata 2 hanggang 4. Basahin po natin, samahan niyo po ako. Verse 2, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayo magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Purihin po kapag kabasa ng banal na salita ng Diyos. Ito po ay tungkol sa pagsubok ng Panginoon sa ating pananampalataya. How God tests our faith. Pag-aralan po natin, paano po ba tinitest tayo ng Panginoon sa ating ang ating pananampalataya? At paano po tayo sinusubok ng Panginoon? What are you expecting God to do to you? Ano po yung mga in-expect natin na gawin sa atin ng ating Panginoon Diyos? Of course, no? Nakukuha po natin yung ating dapat na makuha. Ganda, no? Nagawa na po natin ang gusto nating magawa. Nakita na po natin yung ating gustong makita. Napuntahan na po natin yung mga lugar na gusto natin puntahan. At nakamit na po natin yung ating gustong makamit. Pero ang lahat ng ito ay hindi mangyayari kung wala pa sa plano ng Panginoon Diyos. Hindi po ito pwede mangyari. We cannot do it alone. Hindi po natin kaya itong gawing mag-isa. But God can. Kaya po ito ng Panginoon. Kaya po ito, Lord, kung ito po talaga ay nakasakda at ito po ang purpose para sa iyo. Kaya ni Lord para sa iyo kung ikaw ay naniniwala sa Kanya. Sa Hebrew 11, chapter 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. God builds your faith and my faith by testing it. He builds our faith by putting it to test. Pinapatatag po ng Panginoon Diyos ang ating pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok na pinadaranas sa atin. Ang layunin po ng pagsubok ay magpapatatag sa ating buhay at sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. How God tests our faith. Paano po tayo sinusubukan? Paano po sinusubukan ang ating pananampalataya? Number 1, sinusubok tayo sa pamagitan ng mga mahihirap na pinagdaraanan natin sa buhay. Mga paghihirap, andyan po yung mga trials. Mga problema na napakalalaki. Pressures sa trabaho, sa pamilya, financial problem, yung pong relationship, love life, and all the stresses in life, no? Yan po yung pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoon. Nakalagay po sa 1 Pedro, Kabanata 1, 6 hanggang 7.
ito ay dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang ito ay dalisay. Gayun din naman, ang pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung itong talaga ay tapat. Sa gayoy, kayo'y papupurihan, dadakilain, at paparangalan sa araw ng maihayag si Jesucristo. Ang ganda po ng sinulat ng ating si Peter, no? Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy. Ganyan po mag-test ang ating Panginoon, ang ating pananampalataya. Nothing ever happens by accident in life of a follower of Jesus Christ. No? Wala po aksidente kung ito po ay anak ng Diyos. Everything is fathered filtered. Lahat po ay nakasala sa Panginoon Diyos. Alam po ni Lord ang buhay mo at ang buhay nating lahat. Everything has a great purpose for our own good. Napakadami po problema sa mundo. No? Minsan, yung problema po ay dahil na rin sa gawa natin. We commit a lot of wrong choices in life, but the Lord is always on the rescue. Andyan po palagi ang Panginoon sa ating rescue. When we come humbly before Him and ask for help. Ano po ba ang mga example nito? Napakaganda po yung si Joseph the Dreamer. Yung po si Joseph po, tandaan po natin, no? Alam po natin lahat ng story ni Joseph. Ang bulitong anak ni Jacob. Alam po ni Lord ang lahat na mangyayari sa kanya. He was rejected by his brother dahil sa selos. And he almost na patayin ng kanyang mga kapatid. Sold as slave. No? Binenta rin. Parang isang alipin ng kanyang mga kapatid. Pinagbintangan at eventually ay nakalimutan na siya. But everything have a purpose. No? May dahilan kung bakit nangyari kay Joseph iyon. Sapagkat upang siya ay madala sa palasyo ng mga Pero. At doon, naging governor po siya. And second in command. No? At nung panahon ng tagutom ay andun po siya para sa kanyang mga kapatid. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas na iba't ibang uri ng pagsubok. Santiago 1:2. Pag daw po mo tayong problema, sabihin natin, relax ka lang. Problema lang yan eh. You have a big problem? I have a big God. Sabi nga, rejoice. No? Magala kayo. Sabi pa, magala kayo. Take it easy. Thank God. Praise God. Why? Bakit? Because we know, and I know, that God is with me. Kahit ang problema yan, God is with me. God has a plan for me. And He has a purpose for my life. And He is going to help me through it. Maaring ngayon, nakakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok sa ating buhay. Tandaan po natin na God has a purpose for you. God has a plan for you. And God's purpose is greater than the pain or the problem or the difficulty we're going through right now. Mas malaki po yung reward, mas malaki po yung purpose na nakikita ng Panginoon. Kaya tayo pinagdadaras ng itong mga pagsubok. Number 2, sinusubok tayo sa pamagitan ng mga utos. Minsan, ang test ay in the form of demand or utos or may hinihingi sa atin ang Panginoon. At minsan, pag-isip tayo dahil ito ay mahirap o kung hindi man, ito ay imposible.
Yung mga imposibleng pinapagawa, Panginoon, na parang hindi natin kaya. There are in the New Testament po, 1,050 commands for believers to obey. Of all these commands, some of them seem unreasonable. Some of them seem inconvenient. Some of them seem downright impossible. Pero ano po ang gagawin natin? Ma-realize po natin, this is the test of my faith, of our faith. He can allow or disallow things in our life to happen for His great purpose. May purpose po talaga ang Panginoon para po sa atin. No? Ang pinakamagandang po sample po nito ay matatagpo po natin sa Hebrew. Yun po nangyari kay Abraham. No? When Abraham was instructed by God to move into a place na hindi niya alam, where he has no idea of what place. Nakalagay po dahil sa 11:11 dahil sa pananampalataya. Si Abraham sa 12, si Abraham ay pinapunta sa isang lugar na hindi niya alam kung saan siya pumunta sapagkat siya ay sumunod. Inutusan siya sa chapter 11 verse 8 po. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya inutusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupang ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Napakaganda po, no? At ganoon din po when Abraham was instructed by God to offer Isaac as his offering. Sumunod din po si Abraham. It was so difficult for him, pero wala po siya magagawa. He knows God. Alam niya na hindi siya utusan nito na siya ay mapapahamak. At di po naman nangyari ang kanyang iniisip. Nakalagay po dito, dahil sa pananampalataya, siya ay sumunod sa mga inuutos ng Panginoon. Hebrew 11:8. Nangyari po kay Peter, no? Si Peter po, nung makita niyang nasa ibabaw po ng tubig ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Hesukristo, sakay ng isang bangka, ang sabi niya, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Anong sabi ng Panginoon? Come! Halika! Ano po ang ginawa ni Pedro? No? Saan mo naririnig ang tinig ng Panginoon? Ang demand ng Panginoon? Ang utos ng Panginoon? Saan mo nakikita yan? Nasa Biblia po natin. Andito po sa Bible. Yes, sa Bible po lamang. Gawin po natin to read and meditate on it. Isabuhay po natin kung ano man po ang laman ng Biblia at kung ano sinasabi. Ito para sa atin. Kapag narinig mo siyang nangusap sa iyo, gawin mo yun ng walang pag-aalinlangan. Because God has a purpose for you. Ang number 3 po, God tests our faith with our money or our finances. Sinusubok tayo sa ating kaperahan o sa ating mga tinatanggap. Sinusubukan po tayo, yes, sa hinahawakan nating pera o possession. Ang pera o possession ay madaling makapagsabi kung ano ang ating karakter o gaano tayo kalalim sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po ba yung mga karakter, no? Example po ito siguro yung papagkait o yung madamot tayo sa magbigay o sa mga pagbalik na binigay sa atin ng Panginoon na tinangkilik natin, na ibabalik natin sa Panginoon. Matapat ka ba kay Lord? O palagi mo siyang pinagdudahan sa iyong pagbibigay? Diyan po ang ating Malakay 3:10. Malakay 3:10 is a test of faith and the test of God's faithfulness in His Word. Nung sinabi ni Lord, subukin ninyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuo sa inyo ang masaganang pagpapala.
10% lang po hiningi sa atin ng Panginoon Diyos. Subukin niyo po siya sa bagay na ito. Alam ko po na ang ating possession ay pinagkatiwala lang sa atin ng ating Panginoon Diyos. Sa Luke 16:11, kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Ang number 4 po, sinusubok tayo sa magitan ng pagkaantala o paghihintay. Yung mga delays na nangyayari sa ating buhay. Sa paghihintay sa mga tugon ng Diyos sa ating panalangin. No? Sabi natin doon, parang napakatagal na po ng aking hinihintay. Araw-araw po akong dandasal para sa inyo. Para po sa aking dalangin. Paghintay sa pagkantala ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Lord, talagang napakabagal po ata ng buhay ko. Paghintay na may balik tayo sa dati natin kung ano yung gusto natin sa ating buhay. Naalala ko po nung may virus pa, no, nung may pandemic pa. Grabe po ang quarantine, grabe din ang pila na paghahantay. Kahit sa bangko, kahit sa ang lugar, andun ang pila, talagang maghahantay ka. No? Ang pinakamaganda po example yun yung life of Noah. Life of Noah was also a lot of waiting. No? Yung Noah's Ark na ginawa po niya almost 80 to 100 years in the making. Nagantay po si Noah ng 7 araw bago umulan. No idea, no clue kung kailan uulan. At nung umulan ay nagantay siya bago matapos ang 40 days of non-stop of rain. Nagantay po siya ng 370 days or 12 months para mag-subside po ang tubig. It took a lot of patience and faith in his heart to believe in God. Sinusubok po tayo ng Panginoon upang ating pong pananampalataya ay patatagin. Sinusubok po tayo ng Panginoon upang tayo ay lalong mapalapit sa Kanya. Ano po ang nating gagawin kung sinusubok tayo ng Panginoon? Lalo po tayong magtiwala sa Kanya. Lalo po nating paigtingin ang pag-aaral ng Kanyang banal na salita. At ang pinaka-importante po ay lagi po tayong connected sa Kanya. Lagi po natin idalangin, ipag-pray po natin ang lahat ng concern, small and big concerns ng ating buhay, na patuloy niyang patatagin ang ating pananampalataya. Hebrew 11:6, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ay nagbibigay ng gantimpala sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Diyos ang mamakpang sa lahat. Marami pong salamat sa mensahe na ipinagkaloob sa amin. Na alam po namin, Panginoon, na pag sinusubok ang aming pananampalataya, ay alam po namin na nandyan na kayo sa amin, that you have a greater purpose for our pain. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo kami iiwan at hindi man lang iiwan kailanman. Maraming po salamat, Panginoong Jesus, sa presensya mo sa aming buhay. Maraming po salamat sa pagsama mo sa aming pagsubok. At maraming po salamat sa aming pong victories, sa aming pagkapanalo sa buhay namin Kristiyano. Maraming po salamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. Tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng
mo, O Diyos tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y nananatili. Walang hanggang ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Tayo pong lahat. Panginoon, ikaw ang kagapay. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpagkailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Sa mga susunod na talata, isigaw po natin sa ating Panginoon na ang tanging hangad po natin is yung maging presensya niya, yung Holy Spirit na mag-feel sa ating lahat. Hayaan po natin kumilaw sa banal na Espiritu. Patukin ang ating mga puso't isipan. Ibigay ang tunay na pagpupuri sa ating Panginoon. Tayo pong lahat. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang minsan pa. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Kami iyong pinalaya, Panginoon, sa aming pagkakasala, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo. Sa presensya mo natagpuan, ako'y
Bago ng pag-ibig mo, hangad lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Panginoon, tinataas po namin ang dakilang pagpapuring Panginoon para sa iyo lang. Sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin mula sa Santiago 5:13 hanggang 15. Nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Aming Diyos, Panginoon, kami ay patuloy na sumasamba po sa iyo at nagpapasalamat sa presensya ng iyong mga anak
na patuloy na naglilingkod po sa iyo, nagbibigay ng kanilang oras, talento, upang maisagawa namin, Panginoon, ang aming mga gawain katulad nito, Panginoon. Kaya marami pong salamat. Marami ding salamat sa anak mo na ginamit, Panginoon, upang maghatid ng iyong mensahe. Pagpalain mo siya, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kumatagpo po sa kanya sa anumang mga bagay pa o naisin pa sa buhay. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon. Ama, sa pagkakataong ito, pamamagitan ng pagkataas ng kamay ng iyong amang lingkod, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisa ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.